Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Kabanata 16 sa nobelang El Filibusterismo at ito ay ang mga kapighatian ng isang inchik. Pero bago yun, atin munang alamin at bigyang kahulugan ang mga salitang maaari nating mabasa sa kabanatang ito. Una, bangkito. Kapag sinabi nating bangkito, isa itong maliit na upuan na mayroong tatlong paa. Pangalawang salita ay ang salitang baro. Kapag sinabi nating baro, ito ay nangangahulugang damit. Pangatlo ay ang salitang libakin. Kapag sinabi nating libakin, ito ay nangangahulugang kutyain, laitin o maliitin. Pang-apat, maangal. Pag sinabi nating maangal, ito ay nangangahulugang mareklamo. At panghuli ay ang salitang nanunuya. Kapag sinabi nating nanunuya, ito ay nangangahulugang nang iinis. Sa Kabanata 16, ang mga kapighatian ng isang inchik. Ang inchik dito na tinutukoy ay walang iba kundi si Quiroga. Si Quiroga ay isang inchik na naghahangad na magkaroon ng konsulado ng mga inchik dito sa Pilipinas. At ito ay nais naman ni Simon na magkaroon nga ng ganitong klaseng konsulado. Noong araw ng Sabado, napagdesisyonan ni Quiroga na maghanda ng isang salo-salo at ito ay dinaluhan ng mga praile at ng mga matataas na kawani, gayon din ng mga mataas na opisyal ng pamahalaan. Gayon din ito ay dinaluhan ni Simon. Sa pag-uusap ng dalawa ni Quiroga at ni Simon, napag-usapan ng dalawa ang utang ni Quiroga kay Simon. At ito ay nagkakahalaga ng 9,000 piso. Subalit, kung susundin naman ni Quiroga o kung pagbibigyan ni Quiroga ang hiling ni Simon, maaari niya itong bawasan. Hindi lang yun. Hindi lamang iyon, maaaring siya na rin ang maningil ng iba pang mga pautang. At kung may mga ngutang, maaari din namang ituro mismo ay si Simon. Ang utang ni Quiroga na 9,000 piso ay babawasan ni Simon ng 2,000 piso kung siya ay papayag na ang mga paparating na mga baril at mga bala ay itatago sa bodega ni Quiroga. Noong una si Quiroga ay nagkaroon ng mga agam-agam, subalit ng bandang huli ay napapayag na rin siya ni Simon dahil nga doon sa kanyang mga kapalit kapag na pumayag siya na gamitin ang bodega niya na pag-iimbakan ng mga paparating na bala at saka baril ni Simon. Sa kabilang dako naman ng bahay ni Quiroga ay makikita ang isang kumpol ng mga nag-iistoryahan at nandito si Juanito Pelaez. Sinabi ni Juanito Pelaez na mayroon daw inakit pala niya ang mga tauhang nandoon, ang mga taong nandoon upang manood ng perya sa Quiapo sapagkat dito raw ay mayroong ulo na nagsasalita. Noong una ayaw pumayag ng mga panauhin na sumama, subalit sa bandang huli ay napapayag din ang dalawa tulad ni Nadong Custodio at saka ni Paris Salvi. Gayon din ay pumayag na rin si Bensaib at sinabi ni Bensaib na titinan niya kung ang lahat ba ng mga ginagawa ditong mahika ay ginagamitan lamang ng salamin.